Hi guys! Welcome back sa Luto at Negosyo! Ngayong araw na to ay gagawa na naman tayo ng isang swak pang negosyo. Ito ang tikoy. Tara na, simulan na natin. Ang recipe na ito ay madali lang at kayang-kaya niyang gawin sa bahay at lalo na ngayong pandemic ay pwede niyo siyang gawing pang negosyo. Una, maglalagay tayo ng asukal sa ating tubig. Haluin nyo lang, i-stir nyo lang mabuti, and then iset aside. Then, ang ating glutinous rice flour. Then, naglagay ako ng 1 can of condensed milk. As you can see, 3 ingredients lang ang ginamit ko dito. Kaya, kayang-kaya nyo talagang gawin sa bahay. So, ito, imimix nyo lang siyang mabuti hanggang sa mawala yung pagkabuo-buo niya. Then, mag-add tayo ng water. Dahan-dahan lang sa pag-add ng water. Tuloy-tuloy lang sa paghalo. By the way guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, and mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. So, tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo. Hanggang sa makita natin yung consistency na hinahanap natin. Para mas mahalo nyo siyang mabuti, gamitan nyo ng hand mixer. So dito, tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo. Makikita nyo na wala na yung ating mga buo-buo ng flour. And then, gamitan nyo ng strainer kapag ilalagay nyo na siya sa isang lalagyan. So, ito, ready na to. Pwede na nating ilagay sa isang pan. Maglagay kayo ng oil sa inyong pan para hindi dumikit yung ating tikoy. So, dahan-dahan nyo lang siyang ilagay sa inyong pan. And then, pwede na natin siyang steam. So, make sure na may tubig na yung inyong kaldero at kumukulo na. Dito, ipapa-steam natin siya for minimum 1 hour. So, ito na siya guys. Na-steam na natin siya for 1 hour. So, i-cool down lang muna natin siya. And then, kailangan natin siyang i-chill for 4 to 6 hours. Para mas maganda yung kapit ng ating tikoy. Pwedeng pangbenta, pang negosyo talaga itong tikoy na to at pwedeng nyo talagang gayahin sa bahay. So ito guys, na-chill ko na siya ng 6 hours. So pwede na tayong magluto ng ating tikoy. Makikita nyo kung gaano lang siya kaganda and sobrang malasa nito. Tingnan nyo naman yung thickness niya. Diba? Napakaganda ng ating tikoy. Sa pagluto naman nito, dapat manipis lang yung slice ng tikoy ninyo. So, ganyan lang siya. Hatiin nyo lang siya. And then, of course, samahan nyo siya ng itlog para ibabad yung ating tikoy. Special to lalo na sa mga Chinese, lalo na kapag New Year.
I hope na nakakatulong ako sa inyo na magbigay ako ng idea para sa mga negosyong gagawin ninyo. So ito, nag-slice na ako ng maliliit. And then, nagpati ako ng itlog and then ilagay nyo lang siya dyan. Ibabad nyo lang siya. And then, pwede na natin siyang iprito. So, dapat sobrang hina lang ng apoy kasi madaling masunog yan. Yan. Ganyan lang ang gagawin nyo. Ibababad nyo lang siya sa itlog. Yan. Maglagay lang kayo ng konting mantika lang. So, ayan, ipiprito nyo lang siya. Every 1 minute, baliktarin nyo lang siya kasi madali naman siyang maluto. Sobrang sarap at sobrang nakakagana itong tikoy na to. Pwedeng pang breakfast, pang merienda, pang gabihan. Kahit araw-araw nyong kainin to ay gaganahan kayo. O diba, napakadali lang ng ating recipe? So, ayan na siya guys. Repeat procedure lang. Prito lang natin yung mga natitirang tikoy. And ready to serve na ang ating tikoy. So, ayan na siya guys. Ito yung mga natitirang tikoy na ginawa ko. Ito na ang ating tikoy. Enjoy!